Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa isang labor case na kung saan ang employer ay nag-appeal pa raw. No? Despite the fact na nagkaroon na ng certificate of finality ang kaso. Tapos nag-file na ng motion for issuance of writ of execution itong complainant. Tapos wala daw surety bond na final ang respondent, and ngayon lang daw nagparamdam to, no? Kung kailan nag-file na sila ng motion for issuance of writ of execution or MFIWOE, ang acronym natin dito sa aking channel. Pag-usapan natin yan, shout out na natin ng ating mga masugid na taga-subaybay, yung mga followers natin, mga subscribers. Magandang umaga sa inyong lahat. Sunday morning ngayon. No? So, maulan-ulan ng konti. And siyempre, namamalengke tayo. Shout out natin itong ating mga masugid na taga-subaybay dito. Okay, balikan natin yung question ng ating subscriber. Obviously, nanalo na sila sa kaso. Na-issuean sila ng CF or Certificate of Finality. And nag-appeal daw yung respondent pero hindi nagbigay ng surety bond. No? Kung kailang nag-file na rin sila ng writ of execution or MFIWOE. Tapos, ngayon lang nagparamdam to pagkatapos nila makapag-file ng MFIWOE. So, ano daw ang ma-advise ko sa kanila or sa kanya? Unang-una, sabi mo may lawyer ka na in fact nag-file nga siya ng MFIWOE. So, don't treat this as an advice kasi magko-conflict yan dyan sa sinasabi ng lawyer mo, no? And treat itong sasabihin ko as just discussion of the rules. Ano ba yung sinasabi ng rules kapag ang isang kaso ay umabot na sa punto na na-issuehan na ito ng CF and in fact nag-execute na kayo. No, ano ang sinasabi ng rules tungkol dyan? Well, malinaw naman sa ating Labor Code, Article 229, na kapag ang isang kaso sa labor ay hindi na ang kaso ay nagiging final executory within 10 calendar after 10 calendar days from the time na matanggap ng party yung decision ng labor arbiter, no? Yan ang rule, general rule, unless appeal to the commission within 10 calendar days. So the appeal should be accompanied by a surety bond, no? Or cash bond or in general appeal bond ang tawag. So persidious bond. Jurisdictional yun kasi part ng requirement na kapag hindi na satisfy, madidismiss lamang yung appeal. Now, may rule din na kapag ang kaso sa labor arbiter naging final executory na, mag-i-issue na siya ng certificate of finality within 30 calendar days. No? After 30 calendar days from the time na matanggap ng party, ng adverse part, ng respondent in this case, no, yung copy ng decision ng labor arbiter, no. So, pag natanggap na yung CF or Certificate of Finality, pwede ka na mag-file ng motion for issuance of writ of execution or MFIWOE na naka-attach yung CF doon. So, yan naman ang rules, no? Basic naman. Kung mag-appeal pa ang employer during that time na nag-execute na, useless effort yun. So, sagutin nyo lang and then tuloy lang sa execution kasi
malamang madidismiss yan kasi lagpas na sa reglementary period na 10 calendar days. Ang kung tama yung sinasabi nitong ating subscriber na nag-appeal itong kumpanya, yung respondent, sa stage na kung saan may CF na sila tapos may MFIWOE na pending, too late the hero na yan. Kasi ang appeal should have been done within 10 calendar days. And tama ka na dapat merong surety bond, no? Or at least appeal bond, cash bond, supersedeas bond, no? Yung gano'n, wali ng available doon sa respondents. As long as they do this within the 10 calendar day period. Kasi requisite yan for appeal. Otherwise, madidismiss lang. So, dahil obviously ito ay na-file ang sinasabing appeal after the 10-day calendar day period, madidismiss lang yan kasi beyond the reglementary period na. So, wala na, no? Pero somehow, kung lawyer itong nag-file, I doubt na appeal ang final niyan. Kasi, alam mo, basic naman sa mga abogado na may reglementary period ang lahat ng legal remedies dyan. Ano? Halos lahat ng legal remedies may reglementary period dyan. Lalo na tong appeal. No? So, sa appeal, wala pa ako nakikitang appeal na ang period to file an appeal indefinite. Lahat ng appeal mayroong prescriptive, mayroong reglementary period. No? So, kung abogado nag-file niyan, alam niya yan sa Article 229 ng Labor Code na ang reglementary period to appeal dyan is 10 calendar days and it should be accompanied by a surety bond or appeal bond. Ngayon, kung final na yan despite knowledge, parang ignorance of the law na yan. Ano? So parang, ano ba siya, nang aasar ba siya? Or iniinis lang kayo, dinidelay lang kayo. So, in that case, pwede nyo i-disregard na lang yan and move on with the execution. Ano? Pero kung lawyer yan na hindi naman kayo, kung lawyer yan na ay maayos naman gumawa ng kanyang trabaho at yan yung obligasyon, baka naman hindi appeal ang final niyan. Kasi take note yung sequence of events. Nakakuha kayo ng CF or Certificate of Finality. Tapos nag-file kayo ng MFIWOE. Tapos, sabi mo, after nyo mag-file, may appeal. Baka hindi appeal yan. Baka ang natanggap ninyo ay comment or opposition to the motion for issuance of writ of execution. Nakala mo ay appeal. No? So, ask your lawyer kung ano yung natanggap ninyo. Kasi kung appeal yan, nakakatawa yan. Kasi lagpas na ng 10 calendar days, tapos wala pang surety bond. So, madidismiss lang, sayang effort, etc. But, I believe na kung maayos na abogado yan, hindi appeal ang ipafile niyan. The most probable na na-file niyan is a response to your motion for issuance of writ of execution at ang tawag doon ay comment or opposition to your motion. Yan ang most probably na na-file niyan. Ngayon, kung ang labor arbiter naman nag-issue na rin ng writ after ma-file ang inyong MFIWOE at ito ay granted, then most probably ang final din yan ay LER or yung petition for extraordinary remedy. So being so, kung LER ang final niyan, nasa commission na kayo, no? So kung opposition ang papel niya, pumasok yan sa labor arbiter. Kung extraordinary remedy yan or LER, umakyat yan sa commission. Ascribing grave abuse of discretion on the part of the labor arbiter in the issuance of the writ of execution. So yun ang inaano niya dun sa LER, no? Grave abuse of discretion. So again, don't treat this as an advice. This is just an exposition of the rules na relevant to your case kasi may lawyer ka. Ask your lawyer, sa mga tinatanong ko rin sa inyo, no? But
those sa mga nakikinig, yun ang procedure normally na nangyayari kapag ikaw ay nanalo na sa labor arbiter na walang appeal at meron ng CF after 30 calendar days, then nag-file ka ng motion for issuance of writ of execution. Guys, if there's anything more you want to clarify in this video, let me know. And again, drop them in the comment box. And thank you for watching, and I hope to see you in my next videos. God bless.